Sa ngayon, nasa alert level 3 nga po itong Bulkang Mayon. Sa ganyang klase ng sitwasyon, Opo. sir, in the past, mga ilang linggo po o buwan ang itinatagal nito mga evacuees natin sa evacuation center? Mga 9 months to a year po ito. 9 buwan hanggang 1 taon. So sa ngayon po, sabi nyo nga po kanina, nasa 30,000 na po itong mga evacuees natin na po-provide pa naman po ng LGU, ng DSWD at private individuals yung pangangailangan nila. Pero para sa mga tutulong, ano po ang dapat dalhin dyan sa mga kababayan natin? Yun po, food, hygiene kits, at saka medicine. Yun lang po yung mga kailangan. Oo. Particularly po yung ng mga vulnerable sectors po natin. Anong klaseng medisina po, sir? Yung mga vitamins po, yung sa ubo, may naka-deploy naman po tayong mga personnel from our municipal health office, pero mas maganda po na madagdagan po yung supply natin. Kamusta po sa evacuation centers? May naitatala po ba tayong health concerns? Marami po, mga ubo, sipon, ganyan po. Tsaka yung may mga hika kasi lalong atakihin dito. Yung face mask ninyo, anong klase ito na ipinamimigay nyo ng libre? Meron ba kayong N95 daw na kailangan? N95 po, and we thank the Office of the Civil Defense kasi magpo-provide po sila ng 50,000 pieces na mga N95 masks po. O sige, ganito, klaruhin ko lang ha. Ilan ang actual na evacuees? Kasi binabanggit mong 30,000 affected yan ng mga residente. Ilan talaga ang kinakanlong ninyo? Ang evacuees po na naka-shelter po sa dalawang evacuation centers po natin ay nasa 700 plus persons lang po. Pero yung affected ng ashfall na nangyari noong Sabado po ay 28,000 plus na po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.